Grabe talaga oh. Ang pinakamalaki at pinakasiguradong bunker ng rehimen sa Tehran na nasa ilalim ng lupa ay tinamaan at nawasak. Gumamit sila ng B-2 bombers sa operasyon. Habang binabawasan ng Iran ang mga pag-atake nito, malakas namang inaatake ng Israel ang Hezbollah na kamakailan ay nagbukas ng panibagong front ng digmaan mula sa hilagang Lebanon. Magandang araw, ako si Ari mula sa Israel. Heto ang update sa ikapitong araw ng digmaan dahil hindi na lamang ito sunod-sunod na pag-atake. Ang nakikita natin ngayon ay ang unti-unting pagbuwag sa mga pangunahing kakayahan ng rehimen ng Iran. Kasabay nito, lumalawak ang pressure sa rehiyon at ang digmaan ay hindi na lang nararamdaman bilang isang linya ng labanan kundi nagiging maraming harapan na sabay-sabay. Ang balita ngayong araw ay may napakalaking bigat. Inatake ng mga IDF ang mismong puso ng Tehran, ang bunker militar ni Ali Khamenei. Isang complex na hindi basta-bastang pasilidad, kundi isa sa pinakamahalagang command center ng liderato ng Iran. Ang bunker na ito ay matatagpuan sa ilalim ng complex ng pamunuan ng rehimen at sumasaklaw ito sa ilang buong kalye. Mayroon itong maraming pasukan, mga silid pulong, isang sopistikadang war room at mga silid para sa media. Itinayo ito sa loob ng maraming taon bilang ligtas na sentrong gamit sa mga emerhensya. Dahil dito, pwedeng ipagpatuloy ng pamunuan ng rehimen ang operasyon kahit may digmaan. At hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa konkreto sa ilalim ng lupa, pinag-uusapan natin ang backbone ng command and control ng rehimen. Kaya naman, ang dagok na ito ay hindi lang simboliko, kundi operasyonal. Halos 50 eroplanong pandikma ng Israel ang lumahok sa pag-atake na ginabayan ng eksaktong intelihensya. Ayon sa mga ulat ng IDF, ang yumaong Khamenei ay napatay bago pa niya magamit ang sentrong ito sa operasyon. Ibig sabihin, kung hindi siya napatay. Sa unang araw, malamang na nagtago siya sa bunker na ito para magkanlung. Kahit pagkatapos ng unang araw at pagkamatay ni Khamenei, patuloy pa rin ginamit ng matataas na opisyal ng Iran ang complex. Hanggang sa oras ng pag-atake, ayon sa mga ulat, sinasabing may ilang matataas na opisyal ng rehimen ang nasa lugar, sa loob ng bunker, mismo sa oras ng pambobomba. At patuloy na naghihintay ang IDF ng opisyal na kumpirmasyon tungkol sa mga matataas na opisyal na maaring napatay sa pag-atake. Kung ito ay makumpirma sa kabuuan, hindi lang ito magiging usapin ng pag-atake sa infrastruktura, kundi isa pang direktang dagok sa tunay na kakayahan ng rehimen na magkoordina ng mga desisyong militar sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. At kapag ang isang rehimen ay nagsimulang mawala ng mga sentro ng pamumuno ng kanilang pinakamalalakas na taguan at ng kanilang mga leader, ang problema ay hindi na lang militar, nagsisimula na itong maging estruktural. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdating ng matitinding patotoo mula Tehran. Binanggit ng BBC ang mga residente na nagawang kumonekta sa internet at inilarawan ang nagdaang gabi bilang isang impyerno sa lupa. Ayon sa kanila, ito na ang pinakamalupit mula simula ng digmaan. Sa kabisera ng Iran, may mga pagsabog buong gabi at maraming hindi nakatulog hanggang umaga. Samantala, binubomba ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel ang mga target na militar sa kabisera at syempre sa mga kalapit na lugar. Dagdag pa rito, may utos ng paglikas sa lungsod ng mula sa IDF upang ang mga sibilyan ay umalis sa mga susunod na target na militar. May mga ulat tungkol sa mahahalagang eliminasyon sa Iran. Kailangan nating maging responsabale dito. Kapag hindi pa kumpirmado ang isang bagay, diretsong sinasabi ang totoong kalagayan para maiwasan ang maling impormasyon o inaasahan. Pero ang simpleng katotohanan na ang ganitong uri ng mga balita ay nagsisimula ng kumalat ay nagpapakita ng antas ng pagyanig sa loob na nararanasan ng estruktura ng rehimen. Tandaan ninyo, sa nakaraang video, ibinahagi ko rin ang tungkol sa anak ni Khamenei na di umano'y namatay. Ang unang araw ng pag-atake, araw ng Sabado, Miyerkules. Sa hapon, kumalat ang mga ulat na maaring buhay pa siya at pagkatapos sa gabi, sinabi na siya ay napatay na. Hindi tiyak kung una o pangalawang beses ito. Magulo pa ang impormasyon, lalo na mula sa Iran. Samantala, patuloy na direkta at malubang naapektuhan ng sigalot ang ibang aktor sa riyon. Kinondena ng Qatar ang pag-atake ng Iran sa mga gusali sa Bahrain na may Navy personnel ng Qatar.
kasama bilang bahagi ng isang pinagsamang naval command ng mga estado ng Gulf Cooperation Council. Ibig sabihin, hindi ito nahahati dahil lang sa mga misil na papuntang Israel o mga danting atake sa Iran. Mula pa noong unang mga araw ng labanan, nagsimulang umatake ang Iran sa mga infrastruktura at tauhan ng mga bansang Arabo na magkakaalyado sa buong Golpo. At binabago nito ang laro dahil nadaragdagan ng bilang ng mga gobyerno na maaaring hindi na lang basta taga-masid kundi mga agresor na rin. Iniulat din na pinangunahan ni Netanyahu kagabi ang bagong konsultasyon sa seguridad. Pinapapalawak nito ang posibilidad na lumala ang sigalot at nadaragdagan ang mga gobyernong posible makaramdam na sila ay agresor. Direktang epekto ito sa mga aktor at rehiyon. At sa totoo lang, sa lahat ng bahagi ng Golpo, maaaring mukhang maliit na detalye ito pero hindi at nagiging seryoso ito. Ang sigalot ay nagpapatuloy. Nagsisimula ng gumalaw ang mga plano ng paglikas na nagpapakita ng seryosong panganib sa rehiyon at sa labas ng Israel. Sa kasalukuyan, mas ligtas para sa isang Israeli na manatili sa Israel kaysa sa anumang bansa sa Golpo. Nauunawaan na ang mga kakayahan sa militar at lalo na sa depensa ng mga bansa sa Golpo ay hindi malapit sa kung anong meron ng Israel pagdating sa infrastruktura. Malinaw na nanganganib ang seguridad hindi lang ng mga Israeli kundi ng lahat ng tao sa mga bansang ito. Iniulat din na inatake ng Iran ang mga data center na konektado sa Microsoft sa Golpo. Pinupuntirya nila ang mga critical na digital infrastruktura na konektado sa cloud services ng gobyerno at mahahalagang institusyon. Ito ay magmamarka ng mas matinding pag-eskalada laban sa technological at data na infrastruktura sa reyon. Hindi na lang ito digmaan ng mga misil, drone at base, kundi pati na rin laban sa digital backbone na sumusuporta rito. Mga server ng estado, komunikasyon at sensitibong operasyon ng mga bansang ito. Sa gitna ng lahat ng ito, sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos sa CBS News na 3 MQ-9 Reaper drone ng Air Force ng Estados Unidos na ang ipabagsak sa Operasyon Epic Fury. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Saan bumagsak ang lahat, pero ang isa ay sinubukang bumagsak sa harap ng baybay ng Iran at ang isa pa ay posibleng naipabagsak ng sariling tropa mula sa Qatar. Maaring kakaiba ito, pero tandaan na ngayong linggo ay naitala natin ang insidente kung saan napabagsak ng air defense ng United Arab Emirates ang hindi bababa sa 3 eroplano ng Estados Unidos. Pinag-uusapan ba natin ang insidente ng friendly fire? Ipinapakita rin ito sa atin ang isang mahalagang bagay. Kahit sa panig ng kanduran, ang digmaan ay nagdudulot ng alitan, kalituhan at pagkapagod. Magkaiba ang technological na kalamangan at ang operasyon ng walang mali. Sa isang digmaan na lumalawak sa lupa, himpapawid, dagat at nayon pati na rin sa digital na infrastruktura. At kung pag-uusapan natin ang direktang military pressure, sa nakaraang oras ang mga Amerikanong bomber, ang mga kilalang B-2, ay nagbagsak ng 12-12 ng 2,000 libra na penetrator bombs laban sa mga launcher ng ballistic missiles na malalim na nakabaon sa mga bundok ng Israel. Ibig sabihin nito, ang prioridad ay hindi lang harangin ang mga lumalabas, kundi sirain din ang mga nakatago pa bago pa ito magamit. Ang lohika nito ay konektado sa isa pang mahalagang punto. Ang lihim na pasilidad ng Minsaday sa hilagang silangan ng Tehran, nayon sa ulat, ay nawasak 2 araw nang nakalipas. Hindi raw konektado sa pagpayaman ng uranium gaya ng unang ibinalita sa ilang media, kundi sa bahagi ng paggawa ng armas ng programang nuklear ng Iran. Sa madaling salita, hindi ito ang lugar kung saan ginagawa ang material, kundi kung saan ang material na iyon ay ginagawang isang totoong bomba. Mahalagang lubos natin itong maintindihan. Ang programang nuklear militar ay karaniwang may ilang yugto, pagpayaman ng uranyo, paghahanda ng core, at pagdisenyo at integrasyon ng bomba at sistema ng pagpapasabog.
Sa mga naibahagi hanggang ngayon, ang Minsaday ay tila konektado mismo sa ikatlong yugto na yon. Bahagi ng armas, advanced na sistema ng pagpapasabog at posibleng pagsama ng warhead sa ballistic missile. Sa madaling salita, hindi ito pasilidad para sa material, kundi para gawing magagamit na sandata ang material na yon. Dahil dito, malaki ang mensahe ng pagkasira ng sentrong ito. Ang tama ay hindi lang laban sa kakayahang magbanta, kundi laban din sa kakayahang gawing realidad ang isang estratehikong banta sa ibang antas. Mag-subscribe ka at kasabay na lahat ng ito, winasak ng Israeli Air Force ang 6 na Iranian ballistic missile launcher ilang minuto bago ito gamitin laban sa teritoryo ng Israel. Habang inihahanda pa lang nila para makaputok, nasira rin ang 3 advanced na depensa ng Iran. Tandaan natin, bawat nasirang launcher ay hindi lang pumipigil sa agarang pag-atake, kundi nababawasan pa ang tsansa ng susunod na pag-atake. Dahil ang isang misil na walang launching platform ay halos nagiging isang hindi gumagalaw na piyesa lang, nakatago sa isang tunnel at naghihintay na lang na masira. Sige, dahil nandito na rin tayo, paintulutan nyo akong magpahinga sandali at magpapatuloy tayo pagkatapos. Kung pinahahalagahan nyo ang ganitong uri ng mga update, mag-subscribe kayo sa channel na ito. Pindutin ang like button at ang thumbs up dahil yan ang nagpapakita nito. At kung gusto nyong mag-level up pa, tandaan yung available ang mga membership na nagbibigay sa inyo ng access sa pribadong grupo ng balita sa WhatsApp. Pindutin lang ang button na sumali o join sa ibaba para mapasama sa WhatsApp group na ito. Nagbabahagi kami ng impormasyon, video at larawan buong araw para magbigay ng update sa mga kaganapan sa Israel at rehiyon. Sige, tuloy tayo. May isa pang simboliko at militar na atake na galing sa dagat. Naglabas ang Central Command ng Estados Unidos ng mga larawan ng mga puwersang Amerikano na sumisira sa tinatawag na Iranian Unmanned Aircraft Carrier. Hindi ito ganun kalaki, kasinlaki lang ng aircraft carrier nung ikalawang bigmaang pandigdig. Noong nakaraang taon, ipinagyabang ng mga Iranian ang barkong ito na hinango mula sa komersyal na barko bilang malaking pag-unlad sa pananakot sa malalayong karagatan at proteksyon sa baybayin ng Iran. Ngayon, ang tinatawag na hiyas ng korona ay nauwi sa isa pang sirang tropeo sa gitna ng kampanyang militar ng mga puwersa ng Estados Unidos. Nasira na ng mga puwersa ng Estados Unidos ang 30 barkong Iranian, ibig sabihin 25% ng plotang pag-aari ng rehimen. Ang realidad ay kapag ang isang bansa ay nawalan ng mga naval na asset na ganito sa gitna ng labanan, hindi lang lakas militar ang nawawala, pati na rin ang kakayahan sa propaganda, kwento at pagpapakita ng kapangyarihan. Samantala, sa hilaga ng labanan, lalo pang pinapalala ng Hezbollah ang tensyon. Nagdeklara si Israel Defense Minister Katz matapos ang pagsusuri ng sitwasyon na hindi kailangang lumikas ang mga residente sa hilaga mula sa kanilang lupa o komunidad at iginiit niya na ang misyon ay tiyakin ang kanilang kaligtasan. Isinasalang-alang na sa digmaan laban sa Hezbollah noong nakaraang pagkakataon, isang taon at kalahati na ang nakalipas at sa digmaan na lumawak din laban sa Hamas. Inilikas ang buong populasyon sa hilagang Israel na malapit sa hangganan ng Lebanon kaya ilang buwan na ring walang laman ang kanilang mga bahay. Pagbalik nila, nadatnan nila ang lahat ng drama ng mga nangyari noong digmaan. Ngayon, ang pangako ng IDF ay hindi nila hahayaang mangyara ulit ito. Hindi nila papayagang muling magkaroon ng paglilikas ng mamamayan sa hilagang Israel. Dagdag pa rito, pinalakas ng IDF ang kanilang mga puwersa sa loob ng teritoryo ng kalaban at pinalawak pa nila ito sa mga karagdagang lugar na kanilang nasakop na. Lubos nitong binabago ang sitwasyon. Malaki ang ibig sabihin nito dahil ipinapakita nitong ang opisyal na mensahe ay hindi lang pagpigil, kundi pagpapakita ng presensya at pagpapalawak ng operasyon. Ito ang inaasahang mangyayari ilang araw nang nakalipas at nagsimula ng magpadala ng tauhan ang IDF. Pagpapakalat ng mga sundalo sa buong hilagang hangganan kasama ang Lebanon upang makabuo ng isang pader ng pangpigil. Upang subukang mapilit ang umatras ang mga ground units ng Hezbollah papunta sa gitna ng Lebanon. Dagdag pa rito, may bagong babala ng paglikas para sa 4 pang karagdagang baryo sa Bekaa Valley.
Ito ay sa timog ng Lebanon kung saan nagsisimula ng tumibay ang presensya ng IDF. At ayon sa isang opisyal ng ahensya ng mga refugee ng UN, may humigit kumulang 76,000 katao na ang nasa mga kolektibong silungan sa loob ng Lebanon. Kailangan ding sabihin niya ng malinaw, hindi lang militar ang apektado ng digmaan, kundi pati paglikas at pamumuhay ng mga sibilyan. Libu-libong sibilyan ang naapektuhan, hindi lang sa Israel, kundi pati sa Lebanon, lalo na nang sumali na sa digmaan ang Hezbollah. Ano pa masasabi natin sa mga bansa sa Gulpo? Ang Israel naman sa kanilang panig ay nakapagsagawa na ng 26 na bugso ng pag-atake sa Daye sa Lebanon mula nang magsimula ang kampanya. Sa magdamag, inatake sa Beirut ang mga punong himpilan at 10 gusali na, ayon sa ulat, ay naglalaman ng mga pasilidad militar ng Hezbollah. Kabilang sa mga tinamaan ay ang punong himpilan ng konsehong tagapagpaganap at isang bodega kung saan nakaimbak ang mga drone na ginagamit sa mga pag-atake laban sa Daye. Na siyang timog na suburb ng Beirut na sa loob ng maraming taon ay naging isa sa mga pinakatanyag na kuta ng organisasyon. Muling naging simbolo ng isang kampanya na hindi lang tumutugon sa mga putok, kundi layuning buwagin ang buong estruktura mula sa loob ng grupong terorista na Hezbollah. Sige, at ngayon lilipat tayo dito sa Israel. Kahit na bumaba na ang dami ng putok mula sa Iran, unti-unti itong nabawasan, nananatiling tunay na tunay pa rin ang panganib. Ngayong araw, nahulog malapit sa paaralan sa Givatim ang isang piraso ng misil ng Iran. Kagabi, ilang piraso na na-intercept na projectile ay nahulog sa iba't ibang bayan sa hilaga ng Israel, pati sa Tiberias. Iyan, sa sarili nito ay nagbabalik sa atin sa pinakamalupit na realidad kahit na iisa lang ang isang misil. Kahit na hindi na kasing dami ng unang mga araw ang mga sabay-sabay na pagpapaputok, bawat alerto ay nananatiling seryoso. Bawat sirena ay patuloy na nakaapekto sa milyon-milyon at bawat tama o piraso ay maaring magdulot ng pagkasira ng isang tahanan, kalsada o paaralan. Dito pumapasok ang isa sa pinaka-nagbubunyag na datos ng ikapitong araw. Hindi na nagpapakita ang Iran ng malalaking pagpapakawala ng misil tulad nun. Ngunit ipinapakita pa rin nila ang paglulunsad ng Khorramshahr 4 missile. Hindi na ito mga bugso ng 12-12 ng mga misil, kundi isang misil na lang. Sa huli, patuloy pa rin itong binabago ang lahat, pinipilit ang mga tao sa silungan at nagbibigay ng pakiramdam na ang bansa ay laging nasa ilalim ng pag-atake. At higit pa rito, dahil sa sabay-sabay na pag-atake ng maraming misil, kahit kakaunti na lang talaga ang natitira. Sa totoo lang, ang bilang ng mga misil at drone na papalapit sa Israel ay bumababa ng malaki araw-araw. Ang dahilan ay mabilis nang naubos ang mga arsenal ng Iran at unti-unti nang nasisira ang kanilang mga launchers. Kung walang mga truck na naglulunsad, nagiging target na lang ang nakaimbak na misil, naghihintay ng kanilang turno, tulad ng nabanggit ko kanina. Mula nang magsimula ang digmaan noong nakaraang Sabado ng alas 8 ng umaga, hinarap ng Israel ang 143 bugso ng pag-atake mula sa Iran, kabilang ang mga misil at drone. Sadyang nagbubunyag ng pagkakahati-hati. Pakinggan ninyo, 25 bugso sa unang araw, 64 sa ikalawang araw, 25 sa ikatlong araw, 9 sa ika-4-11, 1 sa ika-5-11. Kahapon na ika-6 na araw at ngayon ay mga 4 na bugso na ang naitala. At sa Iran pa lang yan, nang magsimula na ring magpaputok ang Hezbollah mula Lebanon, binubuksan ang panibagong harapan sa hilaga. Kaya makikita mo sa buong pagkakasunod-sunod ang malinaw na pagbaba ng tindi ng putok mula sa Iran. Kahit na lumalawak ang labanan, malinaw naman sa iba pang bahagi ng rehiyon. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung kailan atake ang Iran, kundi hanggang kailan nilang kayang ipagpatuloy ang digmaan. Habang bawat araw ay nababawasan ang kakayahan nilang umatake ng maayos at gusto kong tapusin ito sa isang pagninilay. Ang nararanasan ng Israel na yon ay hindi lang himala. Dapat nating tandaan na napakaliit ng Israel, may halos 9.5 milyong tao lang. At napapapalibutan ito sa lahat ng hangganan ng malalaking kaaway na nagnanais ng kanilang pagkawasak. Para sa marami, ito ay hindi lang himala, kundi pagkilos ng banal na probidensya. Gayunpaman, hindi nito inaalis ang kahandaan, disiplina at dedikasyon ng lipunang Israeli. Ang mga maagang babala, mga silungan, ang pagsunod ng populasyon at ang mahahalagang pagharang na ginagawa ng IDF ay malinaw na nakakaiwas sa araw-araw na sakuna.
Kung hindi susunod ang mga tao, kung hindi gagana ang sistema sa ganitong antas tulad ng paggana nito ngayon, hindi sana natin pinag-uusapan ang mga napigilang pinsala, kundi libu-libong patay sa loob lang ng isang linggo. Minsan, kapag may sirena, tumatakbo ang mga tao sa silungan. Tapos, pagkatapos ng 20 minuto, lalabas na parang walang nangyari. Pero dahil nga lahat ay ginawa ang dapat nilang gawin, kaya walang nangyaring mas malala. At ang ganitong pagkakaiba sa digmaan ay literal na katumbas ng buhay. Kaya dapat tayong maging mapagmatyag sa mga susunod na araw, lalo na sa 3 bagay kung makumpirma ang mga pagpatay sa Iran. Paano kung mag-escalate pa si Hezbollah mula Hilaga? At kung magpapatuloy o babalik ta rin ng Iran ang pagbawas ng pag-atake gamit ang malakas na atake o simulan ng gumamit ng mas makapangyarihang missiles? Salamat sa pagsama sa akin muli ngayong araw. Man-iwan kayo ng komento, mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-like bago umalis. Shabbat Shalom!